So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Okay? Yun lang yun. Isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag ka manloko ng mga tao na wala ako sa Senate, nasa GSIS, dikit lang po tayo para tayong boarding house. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. Na maayos kinakausap ni Senator Lawrence, sabi niya, Melvin, nagbabarila na dito, pumuputok na dito. Anong gagawin mo? Tulungan mo kami. Something to that effect, no? Yung sinabi niya. Tapos ang sinagot sa kanya was, wala akong magagawa. Wala ako dyan. Wala kami dyan. Wala kami dyan. Pinalis kami dyan. So when I heard that, medyo napariyak ako kasi I'm like, what? Nagtawag kami. Remember there's nagpuputukan sa likod namin, madilim yung ilaw. Eto ka, naghahanap ka ng lifeline. Tapos, ang sagot sa'yo is, wala kami magagawa. Wala kami dyan. So, I was so taken aback na, ha? Ha? Like, kung kayo nag-dial ng police, tapos ang sagot siya, wala akong magagawa. Yun yung feeling ko. I may be a senator, but I'm a human being. I'm a woman, I'm a mother, may mga anak ako. And in those circumstances, I was scared. So, tawagan mo yung tao with the hope na may gagawin for you. Nag-message din ako kay Secretary Vince Dizon, Vince, what's going on? Do you know what's going on? Binabaril kami dito. And then, so, that's me reaching out to someone I know, and then Senator Lauren reaching out to somebody she knows. So when I heard that reaction ni Director Matibag na, wala kami magagawa, wala kami dyan. I was like, what? You do something, do your job. Yun yung sinagot ko sa kanya. Tapos sinigawan niya ako, ang sagot niya sa akin is, wag mo akong sigawan. I was so shocked na, yun lang ang sasabihin mo sa akin. Hindi man lang niya tinanong, okay ba kayo? Patayin yung ilaw nyo, huwag kayo lumapit sa bintana. Ano ba sinasabi ng isang professional na expert dun sa mga under siege, which is how we felt. Ano ba dapat ang sabihin mo? Huwag mo akong sigawan? Siyempre, tataas akong boses. Ngayon pa lang nga, nagkikwento ako sa inyo, tumataas yung boses ko, di ba? I was trying to be very calm because I'm a believer na pagkalma ka, you can think clearly. Pero nung sinagot akong gano'n na, this is the people who are supposed to help us, na sinagot kami ng gano'n, we're left on our own? Di siyempre sabi ko, do your job. Yun. O ngayon, I want to share this with you because later on, nagpa-interview siya at ito yung sinabi niya. Akit ko lang. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-investigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Sabi ko, wala kaming agent dyan. So, pause ko. Wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So, sabi niya, wala kaming agent dyan. I'll talk about that later, yung wala kaming agent dyan. Sabi din niya, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpaputok. Ako kuhuli? Kaya ka nga tinawagan ni Senator Lauren eh. Humihingi nga kami ng tulong sa'yo. Tapos sasabihin mo, pahuli nyo? Yeah, sure, may usaa kami. Humihingi nga kami ng tulong. Mahirap bang intindihin mo? Mahirap ba? Now, dagdagan ko na lang. Kasi may narinig din ako na pinaalis kami dyan. That's what I remember you told Senator. Pinaalis nyo kami dyan. Because in the meeting with the newly elected Senate President, Senator Alan Cayetano, on Monday, 2 days before this happened, meron kayong usapan na ipo-pull out mo na yung troops, yung mga NBI na sumugod doon. That's for peace and order. Okay? Usapang maayos yun. So, kung gusto mo naman sabihin na, naku po, wala akong tao dyan kasi pinaalis nyo kami. Please let me know kung magpapabalik ako ng tao, magpapaabang ako. We will be there if you need us. Wala naman akong narinig sa'yo na gano'n. Wala. Basically, ang gusto mo lang paratingin sa amin is, pinaalis nyo kami, bahala kayo sa buhay nyo kung pagbabariling kayo dyan. That's basically your message. And you repeated it. What you said to Senator Lauren and me, you said it on the air. My job, my human nature is survival. So we will do what we can to survive. Magtatatawag kami, di ba? To help us. Kasi ako personally, I cannot defend myself with gunshots. Because I don't carry guns. I'm a non-violent person.
So magtatawag ako ng law enforcement. Hindi ako magtatawag ng goons. Hindi ako ganun. Wala mo akong kilala. Actually, to begin with. Magtatawag ako ng law enforcement. On that note, tinawagan namin si Secretary Remulla. Ganun din yung boses ko. Sabi ko, Sec, do something. Do your job. Alam mo, sagot niya sa amin, I'll be there, ma'am. I'll be there. I will be there. Don't worry. Don't worry. Pupunta na ho ako dyan. Ang laki na naman diferensya nung sagot na gano'n. Diba? Diba? Basic lang. Oh, I'll go on. I'll move on. So, ulitin ko, before I go on, kaya lang kami tumawag dahil humihingi kami ng support. Again, Secretary Vince Dizon, hindi siya law enforcement, but he's my friend. And he's part of the government. So, sa kanya ako nagsabi because I know he listened to me. Kahit hindi siya law enforcement. Hindi ko naman gustong siyang sumugod doon dahil hindi naman din siya law enforcement, but I know he will make calls. And he did. Because later on, he called me back and said, the president wants to talk to the Senate president. Oh, yun. Yun. Hindi yung bahala kayo dyan. So next, sabi niya, wala daw siya doon. Di ba? Wala nga daw siya doon. So, I guess, to prove na wala siya doon, nag-video pa siya. The NBI director. Dito kami ngayon, no? You are here in Sequoia Hotel. Oh, Sequoia? And dito lang sa list of directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia. Okay. Dito kami ngayon, no? So, ano yung purpose niya? Gusto niyang i-prove na wala sila sa Senado probably because there already was info na NBI yung tumitira. So, yung first objective niya, I think, because I'm not him, so hindi ko kayang pangunahan kung ano yung nasa isip niya. But as a lawyer, when I look at his video, gusto niyang i-prove na wala siya sa Senate. Nandun siya sa Sequoia. Take note, this was after I asked for help. Senator Lauren and I, 2 female senators of the Republic of the Philippines asked for help. And nandun lang siya sa Sequoia, nagti-team building. Again, take note, walang masama sa team building. Walang masama sa planning session. Kailangan ng gobyerno yan. Siyempre, kailangan maayos yung pagpaplano nila. Walang problema doon. But there's an emergency going on. Tapos tuloy-tuloy lang yung team building mo? Tuloy-tuloy lang? Totoo? Kawawa naman ang mga Pilipino kung ganyan ang attitude natin. Paano na lang pag ang tumawag ay si Aling Maria, si Aling Nene, meron akong putukan dito sa amin. Sorry, nagti-team building kami. Ganun? I mean, think about it. That's why I'm doing this video more than 24 hours after the event because I've had time to reflect and to think. Doon sa first video ko, sabi ko, di muna ako magbabanggit ng pangalan, di ako mag-accuse. But now, I'm not accusing, I'm just stating facts. And my observations. They're my personal observations. You don't have to share them, but they are my observations of the facts that happened. And the reaction of a top agency involved in crime detection, investigation, peace and order. Nandito kami nagti-team building. Bahala kayong magputukan dyan. Ang gusto lang niya i-prove, wala siyang tao sa Senate. Ba't di ka man lang, ito lang. If there was a genuine desire for peace and order na magkaayusan, pwede naman sabihin kay Senator Lauren, just tell Senate President to give the word. We will be there to assist. Or we will park our people nearby. Call us if you need us. May ganun. If I missed it, then I'm sorry. But I didn't hear anything. In fact, all the videos are like this. That's why I bothered to show it. I took time to digest before I make these statements. My next point. When I butted in, kasi si Lore naman ang kausap niya, pero talagang sumingit po ako. Nung sinabi niya, wala kami dyan. Pinalis ko kami dyan. Wala kami magagawa. I said, what? Do something. Do your job. Tapos ang sagot niya sa akin is, huwag mo akong sigawan. Nakakapanood ako ng mga real life scenarios. Siyempre, yung mga under attack, nakakasigaw ka, di ba? Either sisigaw ka ng saklolo, o sisigaw ka ng, tulungan niyo po kami. Tapos kunyari, may nakita kang pulis o kung sino man dumaan, tulungan niyo kami, ano ba? Tulungan niyo kami dito, di ba? Ganon. So, normal naman yung reaction ko, di ba? Mag-a-apologize pa ako dahil medyo pasigaw yung boses ko. I don't mind. Pasensya na po. Pero siguro naman, just get the job done. Yun lang naman yung request ko, do your job. Sinabi ko yun kay Secretary Remulla, no problem with him.
I didn't even have to tell, I didn't say the same words to Secretary Vince Dizon because it's not his job. Hindi siya law enforcement. I just told him, what's going on? Please help us. O, diba? And he did. He made calls. Okay. So I move on to my next point. Ano ulit yung sinabi niya? Ulitin natin na. Ulitin natin. I wanted to see, dito kami ngayon, no? We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on standown because that's the instruction. Sequoia. Okay. So wala sila dyan. Okay, sige, wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. And in your previous ano, sinabi niyo din, sabi ko, eto, balikan ko yung first ha, kasi ito na yung next point ko. Ulitin natin yung first video. The first video. Sorry, the first video. Wala kaming agent dyan. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. So sabi ko, wala kaming agent dyan. O, narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi daw nagpaputok. O, ulitin ko pa ulit. Imbestigahan nyo, pahuli nyo. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. Wala kaming agent dyan at wala naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya noong May 13. The following day, on May 14, I ensure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I ensure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun niya ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, I would assume lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. So, I will show you what it looks like. Here. Itong buong to, okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan, okay? Building yan. Ito garden. Garden yan, okay? Work. Pin yan ng Chief of Staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun, kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to, yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay, Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin yan. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Magkadugtong ang building namin kasi kaming senators, nagli-lease kami, nagre-rent kami sa GSIS. It is one complex. Look, it is one building. Naghahanap ako ng picture ko, pero sige, pakita nyo na lang. Kaya lang yung photographer ko kasi, nagpa-picture ako dito kasi may parang balkonahe yan eh. Nagpa-picture ako dyan. Kaya lang close up. Gusto ko sana na pag na-picturean, I'll do it on Monday pagpasok ko ulit sa Senate. Pag picture mo na ganun, makikita mo yung likod nun. Ang likod nun, yung garden that we share. Okay? So, pag sinabi ni NBI, ayan, ito yung picture ko. Unfortunately, sobrang galing ng photographer ko. Hindi mo makikita yung likod nun. Pero, yan yung mga halaman ko dyan. Yan yung naka-display dyan sa balkonahe. Tapos pababa. So, pag ako'y tumalikod, okay, gumanon ako. Ngayon, sa sofa ko, dumungaw akong ganun. Yung garden ng GSIS yung makikita ko. So, balik tayo sa akin, okay? Hawakan ko na lang to sa tabi ko. Dalit, nangalay yung kamay ko. Kung sasabihin ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Sabi ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Pero meron siya sa GSIS. Saan? Sa baba ng balkonahe ko? O sa dulo ng building ko? Nilalakad ko to guys, minsan pagka yung mahaba yung oras namin sa Senate. Hanap ka ng picture ng hallway natin. Mahaba yung hallway. Yung dulo ng hallway ko, dito, papunta doon. Ang dulo-dulo nun, didikit na yun sa GSIS. So, nasan yung NBI niya? Doon sa kabila lang ng pader. So, pag kinatok ko, babalikan ako ng katok ng NBI agent niya. Andito lang po kami sa likod. Wala ho kami dyan sa premises nyo.
So yan ba ay maayos is that a reasonable and responsible and professional response to your agreement with the Senate President that you will vacate? Tapos nandun ka lang pala sa gilid namin? Pag naghulog ako ng barya, dun sa ganon, sasaluhin ng agent mo yon. Pag kinatok ko yung pader, nandun pala yung agent mo. Tapos hindi ka makasaklolo? Sasabihin mo, wala kang tao? Anong klaseng tao ka? Paano ng mga kababayan natin kung naglolokohan tayo ng ganito? Yun lang po, ang point ko. Yun lang. Ano tong picture? Ayan. Ito yung hallway na sinasabi ko. O yan, mababaliw na ako sa kakahawak nitong mga gadgets. Pag naglakad ka dyan sa hallway, ito yung hallway. Ito. So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Okay? Yun lang yun. Isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag ka manloko ng mga tao na wala ako sa Senate, nasa GSIS, dikit lang po tayo para tayong boarding house. Magkakadikit. Hindi tayo para mga luxury mansion na makakapal yung pagitan natin, na may makapal pa na pader. Wala. Huwag mo kaming lokohin. At huwag mo lokohin ng taong bayan. You were right there. Not you personally, but your people. If you wanted to tell me and Senator Lauren that you wanted to help, you could have said, may tao ako sa GSIS kasi nag-request si President Veloso of GSIS ng security. Pwede silang tumulong sa inyo. Ba't walang ganun? Isipin mo nga. Isipin niyo mga kababayan. Daming conspiracy theories dyan. O yan, ang isipin niyo. Ba't naglolokohan tayo? Take a moment to think about it. Look at that. I'll show you the live photo. Ito, medyo mas mahirap intindihin. Pero, ayan no, paikot lang yan. Yan yung garden. Iisang building lang yon. And I wanna show you our address. Tuloy ko na to. So, kung galing ka dun sa taas, pababa, ayan lang yan no. Ito building namin. Ito yung garden. So, paano kung may agent siya dyan? Pwede naman kaming akitin. Pwede kaming barilin. Nakarinig na kami ng barilan. Tapos sasabihin mo, wala kang agent, tapos kinabukasan, meron, pero nasa GIS, nandun? O ito, staff ko to. Pababa sila from my office, yung ngayong balkonahe, pababa dun. Ang baba nun is, yung garden nga na sinasabi ko. Don't lie. Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. I want to show our address. Do you have it in your phone? Here. Ito, pag in-google nyo, Google ba to o Waze? Ewan ko, bahala na. Google. Senate of the Philippines. Address namin, Finance Center, GSIS Building. Ayun. Kasi nga nasa GSIS nga pati. Okay? So, truth number 1, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS.
Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So, dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng OSAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-enkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga OSAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI.
It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung police. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI, samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandiyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Nung sinabi lang po, 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, doon lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5, hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy ng wag mag-aaresto sa Batasang Pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I am going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension and the reason is a preventive suspension para hindi magulo yung investigation, number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan? Number two, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka-full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa Batasan nung kudeta. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the Batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate
investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume, good faith, I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the Executive Secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo? I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak nyo po kaya yung nandun, kung asawa nyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Hindi marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupull outin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ikaw willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Let's go back to the main issue. The integrity of the Senate. The President used to be a senator, he understands this. That's why he went on national TV. I believe that's why he called. Because he wants to make sure we know in the Senate that he will not allow that. Pasensya na po sa mga kaibigan, mga kakampi sa DDS. I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that when I am told as Senate President and when the President speaks, he is speaking truth. Ang problema is he being told the truth. Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028 and they have their own agenda for the Senate presidency? Lastly, I may leave anytime. They can remove me. I can even be gone as senator. I mean, I've reached the pinnacle, I think, of my career. No, from councilor to vice mayor, congressman, speaker of the House.
Secretary of Foreign Affairs and now Senate President. Ano pang hihingin ko sa mundong ito? Ano pang ipagdadasal ko sa Panginoon? Siguro po, dito sa local, kasi mahal ko po ang aming bayan ng Taguig at Pateros, 'di ba? But so far as national, wala na po akong hanapin. Tahimik po buhay ko. Tahimik po buhay ng ate ko. We're minding our own business. But when 12 senators came to me and said, we have to make sure that everything is done by the Constitution. Simple ang sinabi ko, will we have a fair and independent impeachment process? They said yes. Are we all willing to sacrifice? Yes. Are we going to be confrontational at every move? Hindi. Pero bakit po ganito ang inaabot namin? So again po, hindi po kami magulo. Ginugulo po kami. So again, Honorable Ombudsman, please consider, remember po, in an investigation, it's not only the result, it's the process. So there will be no independent investigation while the NBI officials hindi lang po yung director, yung pong head ng transnational crimes, kasi yung po ang tinuturo ng kanilang confidential agent. Hanggang hindi po sila sinususpend, tapos ang sinususpend po ng sa Senate. So mga kababayan, asahan niyo po sa Lunes, ang focus, ang atensyon, bagaman napaka-emotional tong mga nangyayari at bagaman existence na ng integrity na ng Senato, alang-alang po sa ating mahal na bayan, alang-alang sa konstitusyon, we will focus na ma-convene yung court. Kung may gugulo po niyan, hindi po kami. By the way po, pag convene namin as a court, pag issue po ng summons, hindi pa ho magsa-start ang trial kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment. I ask our young people now, yes, there are, dati kasi pagka nag-issue ng statement lahat ng deans, ako mismo bilang idealistic na law student, kahit tatay ko mismo na idol ko nagsabi bilang batas, naswisway din po ako. Pero tignan nyo na po yung katotohanan versus po sa propaganda. Sabi ng mga deans, ang palitan daw ay para makontrol po ang impeachment at para po ma-dismiss. I'm paraphrasing, di ba? Or whatever you call it, whatever word you use it. Hindi po. In fact, mas mabilis pa ho kaming kumilos. Kasi pwede pong Thursday na namin check-in lahat ng annexes, etc. kasi nagkagulo sa Senate ng Wednesday night. But hindi po. I think the very professional Senate Secretariat, despite yung buong gulo, tuloy-tuloy po yon. So again po, you want an independent investigation, go ahead po. Pero delikado po kung ano magiging katotohanan because ang katotohanan po, ang Senado ang ginugulo. We will keep you updated. Again, we have all the facts. Sa mga matitinik na reporters na may mga tanong na pointed, I'm talking about outside the Senate kasi inside the Senate nakapagtanong naman sila. We're ready to answer all of the questions. We just wanted everyone, to not have a national trauma about a news that inaatake ang Senado ng NBI. But now that it's out, that it is the NBI, prove to us that that was a rogue decision. Prove to us po na misfire po yun at hindi po yun ang talagang tangka, di ba? Again, I will give everyone the benefit of the doubt. Pero doon po sa mga nagsasabing drama, etc., ito lang po sasabihin ko sa inyo. I hope your family is never put in that position. Because I was there. And I wanted to go out and I wanted to face them. Diba? And I saw the reaction of everyone and I was watching the video. Sobrang tapang po. Hats off. I really respect po yung Senate media. Hindi kayo nagtago, hindi kayo umuwi. You run towards danger so that people will know the truth. Kaya yung pakiusap ko, lahat ng naglalabas ng video, nakitang-kita yung katotohanan, kaya nasisira mga gawa-gawang narrative. Continue to do that. So may we ask God for one thing, the truth to come out. The truth to come out. Based on the truth, let's move forward. Let's build our nation. Let's not destroy our nation. Let's build our nation.